Live mula Noruega, pakinggan natin si Mark Rutte, pinuno ng NATO, na magsasalita tungkol sa operasyon ng alyansa sa bansa. Pwede naman siya magsalita mamaya tungkol sa sigalot sa gitnang silangan. Anumang direksyon, maaari magmula ang hamon. Handa ang ating sandatahan lakas na kumilos sa matitinding kondisyon at ang Code Response 26 ay lalo pang pinapalawak ang kahandaan ito. Salamat sa inyong pamumuno sa pagsasanay na ito. Sa pagtutulungan, masisiguro natin ang kaligtasan at proteksyon ng ating mga kababayan. Ngayon, ibinibigay ko na ang pagkakataon sa kalihim na ugnayang panlabas ng Noruega, pakiusap. Salamat, Mark. Ito ang seguridad sa Arctic. Ito ang NATO. Sa pinakamahusay na anyo nito, 32,000 sundalo, 14 na bansa na nagsasanay ng magkakasama sa isang Arctic na kapaligiran, lupa, himpapawid, dagat, pinagsamang mga operasyon, ipinapakita ang ating kakayahan na magplano at magsagawa ng mga komplikadong misyon. Masaya kaming makita ang mga kaibigan at kaalyado na tumutulong sa amin sa pagsasanay na ito. Ikinararangal namin ni Tori na tanggapin ang kalihim, tanggapin ka, Mark, para makita kung ano ang ginagawa namin dito. Matagal nang hinahangad ng Noruega na palakasin ang Arctic sa NATO at masaya kami na nangyayari ito. Kinikilala namin na ito ang pinakadramatikong kalagayan ng seguridad mula ikalawang digmaang pandaigdig. Eksaktong dahil dito, kaya nilikha ang NATO at ito rin ang dahilan kung bakit ito ang inuuna namin sa aming pananaw sa seguridad. Sa kasalukuyan, may digmaan tayo sa Ukraine at tumitindi rin ang mga issue sa ibang lugar. Kaya mataas ang antas ng pagbabantay sa mga nangyayari dito sa ating mismong paligid. Pero napakagandang malaman na sa 8 bansa sa Arctic, 7 ay miyembro ng NATO. Kung gusto ng isang tao na palakasin ang kakayahang ipagtanggol at protektahan ang Arctic, may isang natatanging lugar na dapat puntahan, ang NATO. Ipinapakita ng NATO ang kanilang seguridad at kakayahan sa Arctic. Narinig ko mula sa mga lumalahok dito at sa iba pang code response. Ang malaking bentahan ng pagsasanay dito ay, tulad ng sinasabi sa kanta, kung kaya mo dito, kaya mo kahit saan. Napakagandang lugar ito. Hindi lang para sa operasyong militar, kundi para sa kaligtasan, pagiging epektibo at pag-aalaga sa mga tropa. Kaya ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit kami nandito. Natutuwa ako na kasama natin si Mark Rutte, ang kalihim general, at masaya rin ako na mayroon tayong 32,000 sundalo na nagtatrabaho dito sa Finland at sa mga karagatan sa napakahalagang ehersisyong ito. Salamat! Sige, salamat kalihim General, Ministro ng Ugnayang Panlabas at Ministro ng Tanggulang Pambansa. Ngayon, bubuksan natin ang mga tanong mula sa Norwegian media, simula sa NRK. Salamat. Kamusta, Chinong Rutte? Sapat bang bilis ng papapalakas ng militar ng Noruega? Ano ang opinyon ninyo tungkol dito? Oo, sa tingin ko, walang duda na malaki ang puhunan ng Noruega sa kanilang kakayahang militar. Malinaw ang inyong direksyon para sa mga susunod na taon. Kabilang din kayo sa namunguna sa NATO sa pagsuporta sa Ukraine. Pagdating sa gastusin sa depensa, sa Eastern Flank, sa Arctic at lahat ng mga isung yon, ang Noruega ay gumagampan ng papel na pamumuno. Hindi man kayo pinakamalaking bansa, pero mas mataas ang inyong performance kaysa sa iba. At yan ang kailangan natin. Maraming salamat, pakilare po sa TV2. Ipinahayag ni Donald Trump ang pagkadismaya sa pag-aatubili ng mga kaalyado ng NATO na sumali sa pagsisikap na buksan muli ang Strait of Hormuz. Ipinahiwatig niya ang maaari umatras ang mga kaalyado sa alyansa. Paano mo ito tinutugunan? Dahil dito, naiisip mo bang suriin muli ang papel ng NATO sa gitnang silangan? Una sa lahat, hayaan mong linawin ko at sabihin na pagdating sa Iran at sa panganib na magkaroon ng kakayahang nuclear o ballistic missile ang Iran, palagi namin sinasabi bilang NATO nang sama-sama na hindi ito maaaring mangyari. Kaya naman, napakahalaga talaga ng kakayahang ito, parehong ballistic missiles at nuclear capability ay lubos na mapahina. Sa kipot ng Hormuz, nakipag-ugnayan ako sa mga kaalyado at nagkaisa kami na dapat muling buksan ang kipot. Alam ko na tutulungan ang mga kaalyado at pinag-uusapan ang pinakamainam na paraan para gawin ito.
Sama-sama silang nagkatrabaho upang makahanap ng paraan para makausad. Maraming salamat. Ngayon, lilipat na tayo sa Force Varets Forum. Kamusta, Ginoong Rute? Gusto ko sanang malaman kung gaano kahalaga ang ehersisyong ito kung saan nagsasanay ng sabay-sabay ang mga bansang kaalyado malapit sa Rusya. Oo, napakalaga nito kapag tinitingnan natin ang Rusya at nakikita natin kung ano ang ginagawa ng Rusya ngayon sa Ukraine. At habang sila ay nakikipaglaban sa Ukraine at laban sa Ukraine, matapang na lumalaban ang Ukraine. Humanga talaga ako sa ginagawa ng mga Ukrainian. Pero kahit ginagawa ito ng Rusya, napapanatili pa rin nila ang produksyon ng base ng industriyang pangdepensa nila. Gumagastos sila ng 40% ng budget sa depensa mula sa budget ng Estado na kumakatawan sa 10% ng pambansang kita ng Rusya. Ibig sabihin ito, hindi ito para sa parada sa Moscow, kundi para gamitin. Ginagamit nila ito ngayon laban sa Ukraine. At alam natin mula sa mga open sources kung ano ang sinasabi ng ating mga intelligence service at binabanggit ng media bitong nakaraang 12 hanggang 18 buwan. Kailangan maging anda tayo kung totoong hahamunin ng Rusya ang NATO. Maaring mangyari ito sa 27, maaring sa 29, maaring sa 31 at ibig sabihin nito ay kailangan nating maging handa. Nagpasa kami sa bilis, nagastusin ang sikat na 5% na napagkasunduan, kabilang ang 3.5% para sa pangunahing gastusin sa depensa. Layunin na palakasin ang Ukraine at tutukan ang industriya na produksyon. Pinalalakas ng Noruega ang produksyon at nakikipagtulungan sa mga kasosyo sa Europa at Estados Unidos. Nakikita natin ang maraming halimbawa nito, kabilang na sa ersisyong ito, kung ano ang kayang gawin ng Noruega, pati na rin ng natitirang bahagi ng alyansa. Kaya naniniwala akong kailangan talaga nating maging labis na mapagmatsyag. Salamat! Tanong kay Ginoong Rute. Pwede rin sumagot ang mga ministro. Ano ang kahalagahan ng riles ng prensa NATO para sa transportasyon ng kagamitan militar? Dapat bang magkapareho ng kagamitan ang Noruega, Sweden at Finland? Salamat! Sa totoo lang, ang mobilidad ng militar para gamitin ang kasalukuyang termino ay napakahalaga. Dahil ang gusto mo sa isang tulay ay hindi lang nakayanin nito ang, alam mo na, ang aking 18 anyos na potse, kundi dapat kayanin din itong suportahan ang isang tangke kung sakaling kailangan itong tumawid sa tulay na yon. Alam natin sa Europa, kailangan pang pagibayuhin ang suporta ng mga tulay para sa mabibigat na kagamitang militar tuwing digmaan. Ngunit hindi lang ito tungkol sa mga tulay. Ito ay tungkol sa buong usapin ng logistika, ng paglipat mula sa isang lugar patungo sa iba. Kapag tinignan mo ang Noruega sa lahat ng detalye, maaring bahagi nito ay kumpidensyal. Pero kapag tinignan mo ang mapa ng Noruega, madali mong makikita ang mga puntos sa mapa. Ang Noruega ay mahalaga para matiyak na kung kakailanganin ng mga dagdag na puwersa, dadaan sila roon papuntang Europa. Sa Netherlands, ang pantalan ng Rotterdam ay isa na rimbawa. Gaya ng alam ng lahat, mahalaga rin ang iba pang pantalan sa Europa. Ang mobilidad ng militar ay may mahalagang papel. Ang ating mga riles ng tren ay may mahalagang papel din. Kaya't araw-araw naming pinagtatrabahuhan ito. Ginagawa namin ito kasama ang Noruega, Reino Unido at Turkiya, nakatuwang ang Unyong Europeo, lalo na sa mga bansang kasapi nito. Kasama rin ang EU na nakikipagtulungan sa Noruega, Reino Unido, Turkiya at iba pang mga bansa sa labas ng EU sa isang pinagsamang pagsisikap. Maganda ang pamumuhunan at produksyon sa depensa at magaling ang mga tropa, pero dapat natin silang dalhin kung saan kailangan. Salamat. Tungkol sa tanong ni Nia Tromsted, 70 taon na tayong nag-iisa sa tuktok ng NATO. Ang Finlandia at Suecia ay dati nating mabubuting kaibigan at kasosyo, ngunit hindi kaalyado. Ngayon na kaalyado na sila, hindi lang Hilaga Timog ang tinitingnan natin, kundi pati Silangan Kanluran. Malaki ang oportunidad para sa kooperasyong militar at may bagong pangangailangan sa mobilidad ng militar. Sa rehiyong iyon sa Hilaga na tinatawag nating Nordin Orden, ang malayong hilaga sa kooperasyon ng Finlandia, Suecia at Noruega. At ito ay isang bagay na ipinapakita rin natin sa pamamagitan ng pagsasanay na ito. Nakikikita natin na pinatibay nito ang ating estratehikong lalim at kakayahang pagsamahin ang mga puwersang dati ay hindi natin kayang pagsamahin. Kaya alam mo, ang paggawa ng pagsasanay na ito ngayon ay nagbibigay din sa atin ng pagkakataon na ipakita ito. Natapos na natin ang planong ito, Nimrod, kaya lilipat na tayo sa mga individual na panayam. NRK kasama ang Ministro ng Tanggulan at TV2 kasama ang Ministro ng Ugnayang Panlabas. Salamat.
Ayos lang, kakarinig mo lang ng live. Kaya si Mark Rutte, ang bagong kalihim general ng OTAN, ay nagsasalita ng direkta mula sa Noruega, kung saan sinasagot niya ang tanong tungkol sa estratehikong papel ng OTAN sa Arctic. Yan ang dahilan kung bakit siya nasa Noruega ngayon. Nagkaroon ng tanong tungkol sa kipot ng Hormuz at kasama ko si Angela Difle na nakikinig rin. Angela, pag-usapan natin ngayon ang kipot ng Hormuz. Ang tanong na ibinigay sa kanya tungkol dito at hindi naman naging malinaw ang kanyang sagot, dapat ding bigyang diin sa panig ni Mark Rutte. Sinabi niya, "Tingnan mo, pinag-uusapan namin ng sama-sama kung paano muling mabubuksan ang kipot, pero wala pang konkretong sagot na nanggaling sa kanya." Hindi na siguro pwedeng mas malabo. Alam mo, may plano sila. Trabaho ni Mark Rutte ay panatilihing buo ang alyansang NATO. Eksakto, para sa layuning yan, kaya siya nandoon. At sa ngayon, napakahirap at napaka-challenging ng trabaho niya. Patuloy na binabatikos ng lantaran ni Trump sa mga kaalyado niyang Europeo at Canada sa NATO dahil sa pagtanggi nilang tulungan siyang buksan ang Strait of Hormuz. Sinabi ng mga Europeo at Canada na hindi sila kinonsulta bago ito nangyari at tinitingnan nila ang NATO bilang depensibong alyansa. Hindi naman inateke ang Estados Unidos, sila ang kumiling simula ng digmaan. Ganon din mula sa pananaw ng Europa. Kasalukuyan silang humaharap sa isang aktwal na nuclear power. Sa halip na isang bansa tulad ng Iran na maaring maging mapanganib na nuclear power. Ginawang malinaw ng grupo ang posisyon nila. Sabi ni Trump, "Sinabi ko na, alam kong hindi sila tutulong, hindi naman natin kailangan iyon, pero tatandaan ko ito." At posible na, alam mo, itong panandaliang pag-uugali ng Europa na ininsulto mo kami sa Davos na hindi mo inalagaan ang relasyong ito. Maaring labis na pagsisihan ito ng Europa. Maaring maalala ni Trump ang mga ito at maapektuhan ang pananaw niya sa Ukraine. Nakita na natin ito dati. Nagbigay siya ng 30 araw na exemption sa mga parusa sa langis ng Russia na nakinabang ang Russia. Sa totoo lang, magkakaugnayan lahat ng ito. Si Pangulong Zelensky ay nagmadali at hindi nagtanong, tinanong lang kung paano sila makakatulong. "May murang anti-drone interceptors kami. Pwede namin kayong tulungan gamitin ito." Lahat na ito ay isang napakagulong halo. Alam mo, inani ni Trump ang bunga ng kanyang naging postura sa ibang mga kaalyado sa NATO. At ayaw nilang masangkot sa isang bagay na maaring maging isang napakakomplikadong digmaan. Hindi malinaw ang layunin, parang maaring magtapos ito katulad ng nangyari sa digmaan sa Iraq. Dahil dito, may matibay na dahilan ng bawat kabisera sa Europa na hindi tumulong sa Estados Unidos para sa kapakanan ng kanilang bansa. Pero magkakaugnay ang mga bagay na ito. Sa Europa, inaasahan na ayos ang lahat kapag wala na si Donald Trump dahil mahirap siyang intindihin pati motibo niya. Mahirap intindihin ang paninindigan niya, kaya siguro parehong panig ng alyansa ay matatag pa rin. Kapag wala na si Donald Trump, tila mas magiging maayos ang lahat. Pero ang digmaan laban sa Iran ay nagpapakita ng tensyon sa pagitan ng administrasyon ni Trump at NATO. Salamat sa opinyon mo, Angela.